Hindi lang basta panalo ang nakuha ng Spurs sa Game 5. Mas malinaw na nakontrol nila ang buong daloy ng laro at malaking dahilan doon si Victor Wembanyama. Pagbalik niya sa series, hindi lang siya naging scorer. Mas ramdam ang impact niya sa loob, both sa depensa at sa spacing ng opensa ng kalaban. Tuwing nasa paint siya, napipilitan ng Minnesota na mag-adjust at doon nagsimulang masira ang sistema nila. Sa kalagitnaan ng laro, makikita na hindi na nila nasunod ang usual na galaw nila. Nagkakaroon ng late rotations, nag-overhelp sa loob hanggang sa nagbukas na ng pagkakataon para sa Spurs na makakuha ng mas malinis na tira. Doon lumaki ang lamang, umabot pa sa halos 30 points. Ayon mismo kay Coach Chris Finch, sila ang lumayo sa kung ano ang gumagana. At sa ganitong level ng laban, isang maliit na breakdown lang, mabilis na lumalaki. Samantala, malaking tulong din ang naibigay ni Keldon Johnson mula sa bench. Sa loob lang ng 20 minutes, naka 21 points siya sa efficient na shooting. Pero higit pa sa puntos, ramdam yung energy niya sa bawat possession. Sa tuwing sinusubukan ng Wolves na bumalik sa laro, may sagot agad ang Spurs at kadalasan siya ang nagbibigay noon. Hindi rin dapat baliwalain ang kontribusyon ng rookie na si Dylan Harper. Nagbigay siya ng 12 points at 10 rebounds, pero ang mas importante, yung mga offensive rebounds niya na naibigay ng extra possessions para sa Spurs. Sa ganitong sitwasyon, bawat dagdag na pagkakataon, malaking bagay. Ngayon, papasok na ang Game 6 na may 2 araw na pahinga ang magkabilang panig. Magandang pagkakataon ito para sa Minnesota na ayusin ang kanilang depensa at bumalik sa mas maayos na sistema. Para naman sa Spurs, malinaw ang goal. Panatilihin lang ang momentum at tapusin ang serye. Sa puntong ito, hindi na lang ito laban ng talento, kundi laban na ng adjustments at disiplina. At kung magtuloy-tuloy ang ganitong epekto ni Wembanyama sa laro, posibleng dito na magtapos ang laban at hindi na umabot pa ng Game 7.